Nagbabahay-bahay na rin po ang mga otoridad sa Zamboanga at yan ay para matukoy kung may mga nagtatagong rebelde. Maselan po ang misyon ng mga tropa natin. Kaya ang paalala ng Commission on Human Rights, tiyaking makatao ang proseso. Mula pa rin sa lungsod ng Zamboanga, nakatutok live din po ito. Si Ivan Maynina. Ivan. Mike, lahat-lahat ay umaabot na sa mahigit 100 ang mga rebelding MNLF Miswari faction na kung hindi nahuli ay sumuko na sa mga otoridad. Sama-sama sila, Mike, na pinoproseso dito sa Zamboanga City Police at samantala patuloy pa rin ang pagbabahay-bahay ng pulisya lalo na sa mga lugar kung saan pinaniniwalaan nagtatago ang mga rebelde at humahalo na sa mga residente. 15 miyembro ng MNLF ang sumuko ngayong araw kay ARMM Governor Mujib Hataman. Kasama raw sila sa grupo ng MNLF na dumating nung Lunes sa madaling araw at nagkuta ng ilang araw sa barangay Santa Catalina at Santa Barbara. Agad silang dinala sa tanggapan ng Zamboanga City Police para sa karagdagang investigasyon. Agad sumailalim sa paraffin test at iba pang pagsusuri. Sumailalim din sila sa interogasyon. Ang ilan sa kanila may edad na at halatang nanghihina na. Gutom na sila, pagod sila, wala na, konti na lang bala nila. In fact, yung isa na interview namin, sabi nila, para maiwasan yung gutom, ilulubog nila sa tubig yung katawan nila. I just learned that na pag ilubog pala yung katawan mo sa tubig, hindi ka magugutom. Pero nang tanungin namin ng ilan, bakit kayo sumuko? Ha? Pagod na? Natatakot kami siya. Bakit kayo natatakot? Mga sibilyan kami. Sibilyan na kami siya, wala kami balik. Bakit kayo naresto? Bakit kayo nakaposas? Susuko lang kami. Ha? Susuko lang kami. Pero sibilyan kayo kamo? Bakit kayo nandun sa lugar ng mga rebelde? Hindi na kami nakalabas. Mga bali lang nandoon. Taga saan kayo? Santa Catalina. Sa mga larawang ito, kitang dalawang lalaking ito na naging bihag umano ng MNLF at ginamit pa raw ng mga human shield. Gaya ng mga lalaki na makikita sa kanilang likuran, walang suot na pang-itaas ang dalawang lalaki. Tawag pansin din ang mga puting rosaryong suot nila. Masera ng pagbabalansing ginagawa ngayon ng mga otoridad. Kasabay ng layunin tiyakin na mapapanagot ang mga MNLF fighter na nakibahagi sa madugong rebelyon, ang pagtitiyak di na walang karapatang dapat matapakan sa kanilang misyon. Hindi lahat ng nagsasabing sila'y mga sibilyan agad pinaniniwalaan. Lahat isinasailalim sa masusing pagpoproseso. Ayon sa pulisya, nagbabahay-bahay na umano sila sa mga lugar na posibleng pagtaguan ng mga rebelde. Nag-iba-ibang estilo na raw ngayon ng mga rebelde para hindi mahuli. Maaring nagpapanggap na bihag, sibilyan o di kaya'y evacuee. Yung iba nagsusuot ng Christian rosary, pero meron din na nagsusuot ng Muslim rosary. Halos parehong itsura, but makita mo yung mga Muslim signs. It doesn't matter kung Christian sila or Muslim sila, but the thing is, we identify them kung saan sila galing, anong purpose nandun sila, kung may baril sila, then we interrogate and file appropriate charges. At dahil marami na rin ang mga nagsilikas sa residente, madali rin daw matukoy sa ngayon ng mga dayo. Ang mga kahina-hinalang kilos sinihingan ng ID at agad tinatanong kung taga saan, kung ano ang pakay sa lugar. Pinapatawag natin yung barangay captain, barangay officials to certify na tao nila ito or hindi nila tao. Ang babaeng ito dinala kanina sa presinto dahil nang hingan ng ID, ito ang ipinakita niya. Nakita rin umano sa kanyang cellphone ang mga text na may indikasyong nakatanggap siya ng mensahe mula sa mga rebelde. Binigay lang yan yung ID sa akin. Sabi niya magtrabaho daw kami doon sa King at saka Queen kasi magpatayo daw ng mall. Para daw magtrabaho kami, kailangan may ID. Nag-text lang yun sa akin, pero hindi ko naman yung kilala. Pero napasugod ang tiyahin niya sa istasyon at maring itinangging may kaugnayan sa MNLF ang pamangkin. Maraming makakilala rin sa amin, hindi kami masamang tao. Kasi kung masamang tao kami, bakit kami pupunta dito? Magbili pa kami ng bahay. Kahapon isang umaming MNLF member ang arestado sa Santa Barbara. Sabi ni Zaldi Karim na na-deport mula sa Sabat na recruit sa MNLF noong Agosto. Siya raw ang tagabigay ng pagkain sa MNLF. 10 sa mga kasamahan daw niya ay nakatakas na. Ilan kayo? 10, pero tumakas ang 8. Kami lang natira. Sabi mo, MNLF na. Bagong membro. Payo naman ng Commission on Human Rights, isaalang-alang pa rin ang rules of engagement sa pagbabahay-bahay sa Zamboanga City at sa pagtukoy sa mga rebelde. Igalang ninyo ang karapatang pantao ng mga nandun sa bahay at katulad nung sa rules of engagement natin, huwag tayong aabuso, huwag tayong gagamit ng dahas para gumanti at galit na galit tayo. Huwag nating pababayaan ang emosyon natin na mamayani
dito sa ating trabahong ginagawa pa rin. Mike, depende sa kalalabasan ng investigasyon at makukuhang ebidensya ay posibleng maharap ang mga nahuli at sumukong mga rebelde sa mga kasong rebellion, illegal possession of firearms at murder. Mike. Maraming salamat, Ivan Mayrina.